Nagpanggap na buntis. Para makita kung ang aking matalik na kaibigan ay natutulog kasama ang aking fiance. Ngunit nalaman ko na siya ay baog at palihim na nakikipag-date sa aking sinungaling na ex. Ang aking matalik na kaibigan na si Kete, 25, at ako, 25 rin, ay magkaibigan mula pa noong high school. Kami ay naging di mapaghihiwalay simula noon at alam namin halos lahat tungkol sa isa't isa. Pagkatapos, naroon ang aking fiance na si Jake, 26, na nakilala ko sa kolehiyo. Naging magkasintahan kami ng ilang taon at kamakailan lang ay na-engage. Si Jake ay isang tahimik na introvert at hindi katulad ko na siyang nagustuhan ko sa kanya. Siya ay sobrang mahiyain at hindi mahilig makipag-usap sa mga babae. Nang magsimula kaming mag-date, matagal bago siya naging komportable sa akin, kaya't ikinagulat ko nang siya at si Kate ay nagsimulang maging magkaibigan ilang buwan na ang nakalipas. Natuklasan nila na pareho silang mahilig sa isang TV show. Nang malaman nila na pareho silang malalaking tagahanga ng show na iyon, nagsimula silang mag-party sa aming bahay para manood. Ilang linggo na ang nakalilipas, nakita ko si Jake na tumatawa sa kanyang telepono at nang ipinakita niya sa akin, nalaman ko na ito ay isang nakakatawang meme na ipinadala ni Kate sa kanya. Hindi ko alam na nagmi-message sila. Nang tanungin ko siya, sinabi niya na magkaibigan na sila ngayon. Nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi lang ako insecure dahil magkasundo ang aking asawa at ang aking matalik na kaibigan, ngunit higit pa roon. Ako ay higit na insecure at medyo nagdududa dahil noong nakaraang taon, si Katie ay nagkaroon ng affair sa isang lalaking may asawa. Isa itong katrabaho na 3 taon ng kasal at alam ni Katie na may asawa siya, ngunit lumabas pa rin siya kasama ito. Sila ay nagkaroon ng relasyon sa loob ng 8 buwan bago nagising ang kanyang konsensya at iniwan niya ito. Isa pang dahilan para wakasan niya ang relasyon ay dahil palagi siyang pinapaasa nito. Sinabi nito na ipapaalam sa kanyang asawa tungkol kay Kate, ngunit hindi naman niya ginagawa, kaya nagsawa si Kate sa paghihintay at nakipaghiwalay na lang. Ngunit hindi nalaman ng asawa ang tungkol dito. Isang buwan pagkatapos ng kanilang breakup, umalis din siya sa trabaho doon at nagsimula sa ibang lugar. Tapat siya sa akin tungkol sa buong bagay na ito at ilang beses kong sinabi sa kanya na masama ito, ngunit sobrang in love siya sa kanyang katrabaho at hindi siya kayang bitiwan. Sobrang baliw siya dito at sa kabila ng lahat ng payo ko, palagi siyang bumabalik dito tuwing hinihingi nito. Ngayon, pakiramdam niya ay mali iyon at hindi na siya nakipag-ugnayan dito mula noong kanilang breakup. Ngunit ang katotohanan na nakipagrelasyon siya sa isang lalaking may asawa ay nagdudulot pa rin ng kakaibang pakiramdam tungkol sa kanyang pagkakaibigan kay Jake. Wala namang kaibigang babae si Jake at si Kate ay isa sa 2, ang isa pa ay ang kanyang pinsan. Kaya't nakaramdam ako ng kaunting takot at nagsimula akong mag-overthink. Wala akong lakas ng loob na harapin sila tungkol dito dahil ayaw kong magmukhang bastos o paranoid. Ngunit kailangan kong malaman kung may nangyayari sa kanila o wala. Kaya't gumawa ako ng isang bagay na makabata at nagtungo sa isang kakaibang direksyon. Nakita ko ang isang advertisement para sa pregnancy test habang nag-scroll sa aking telepono ilang araw na ang nakalilipas at noong oras na iyon, sobrang natataranta ako tungkol sa pagkakaibigan ni Kate at Jake. Si Kate ay kumikilos ng kakaiba noong panahong iyon at nararamdaman ko na may itinatago siya sa akin. Si Jake ay naging lihim din at lalo akong naging duda. Kaya't nagdesisyon akong imbitahin si Kate kinabukasan at i-announce na ako ay buntis para makita kung paano sila magre-react. Kung may nangyayari sa kanila, siguradong hindi sila magiging masaya at magkakaroon ako ng sagot. Ngayon na iniisip ko ito, syempre napagtanto ko na napaka-immature at ridiculous ng aking estratehiya, ngunit hindi ako nag-iisip ng maayos noong oras na iyon. Inimbitahan ko si Kate at nang pareho silang nasa bahay, pinaupo ko sila at ginawa ang aking anunsyo. Sinabi ko pa nga sa kanila na gusto kong sila ang unang makaalam ng lahat. Sa aking sorpresa at pag-aliw, tila tuwang-tuwa si Jake. Sobrang saya niya, ngunit sa kasamaang palad, hindi ganoon ang nangyari kay Kate. Binati niya ako muna at sinubukan niyang ngumiti. Ngunit ilang segundo matapos ang aking anunsyo, siya ay humagulgol at umiiyak na may mukha sa kanyang mga kamay. Alarmado ako at ganun din si Jake,
dahil wala kaming ideya kung bakit siya nag-react ng ganoon. Itinabi ko ang lahat ng sarili kong mga alalahanin upang aliwin siya at sa gitna ng mga hikbi, sinabi niya sa akin na natanggap niya ang mga resulta ng kanyang fertility test ilang araw na ang nakalipas at sa kasamaang palad, siya ay baog. Sinabi niya sa akin na nagpa-test siya dahil may nakikita siyang isang lalaki at iyon ang dahilan kung bakit siya naging kakaiba sa akin. Ang lalaking ito ay kaibigan ko noong kolehiyo, ngunit pagkatapos ay nagkaroon kami ng isang walang kwentang away sa huling taon namin at hindi na kami muling nag-usap. Nakamatch siya nito sa isang dating api at matagal na silang nagkikita, ngunit itinago niya ito sa akin dahil ayaw nitong malaman ko muna at siya rin ay nag-aalangan dahil alam niyang hindi ko ito aprubahan at sasabihin sa kanyang iwan ito. Ngunit gusto niya ito kaya't itinago niya. Nagpa-test siya dahil seryoso na sila at sinabi nito na gusto niya ng mga anak sa hinaharap. Sinabi niya iyon ng casual lang, ngunit naisip ni Kete na dapat siyang magpa-test dahil hindi pa siya nagkaroon ng pregnancy scare at parang kahina-hinala na. Ngunit ngayon, lahat ay may kabuluhan. Nayanig ako nang sabihin niya sa akin ang tunay na dahilan kung bakit siya naging kakaiba at bakit siya nagsimulang umiyak sa aking anunsyo. Mas lalo akong nasaktan nang umalis siya. Umiiyak pa rin dahil sinabi niyang kailangan niyang mapag-isa at iproseso ang lahat. Pakiramdam ko ay napakababa ng ginawa ko at sa hangal na paraan na pinili kong harapin ang sitwasyon. Simula noon, inamin ko na kay Jake at sa tingin niya ay sobra ang ginawa ko. Dapat sana'y kinausap ko na lang sila ng maayos at bukas, sa halip na gumawa ng kakaiba at walang kwentang bagay. Pinatawad niya ako at nagpapasalamat ako doon, ngunit hindi ko pa rin alam ang gagawin tungkol sa sitwasyon kay Kate. Sa isang banda, pakiramdam ko ay sobrang sorry ako sa naramdaman niya at gusto kong sabihin ang totoo. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko rin naman alam ang pinagdadaanan niya. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin ang totoo. Siya ay naging malayo mula noong araw na sinabi niya sa akin ang totoo at hindi sumasagot sa aking mga text ilang araw na. Sa tingin ko, masyado niya itong dinadala sa personal at hindi ko maiwasang isipin na kung totoo akong buntis at ito ang reaksyon niya, hindi rin ako magiging masaya. Sa isip niya, buntis ako at pinipili pa rin niyang iwasan ako sa ganitong bagay, kung kailan dapat ay nakikiselebrate siya sa akin. Alam kong hindi ito totoo, ngunit masakit pa rin. Hindi ko alam kung mali ba akong sinabi sa aking matalik na kaibigan at fans na buntis ako para makita ang kanilang reaksyon dahil gusto kong malaman kung may affair sila o wala. Update 1. Kaya tiningnan ko ang mga komento sa aking orihinal na post at sobrang nahihiya ko sa sarili ko. Alam kong naging makabata ako, ngunit hindi ko naisip kung gaano kahalata hanggang makita ko ang mga komento sa post na ito. Sobrang mapagpatawad si Jake para maging tapat. Hindi sa tingin ko ay may ibang lalaki na magpapatawad sa akin ng ganoon kadali. Nauunawaan niya ako at mahal niya ako, at iyon ang tanging dahilan kung bakit ako nakaligtas ng ganito kadali. Napakasama na pinaniwala ko siya na magkakaroon kami ng sanggol dahil lamang insecure ako, at ang ginawa ko kay Kate ay sobrang masama din. Pinagkalooban niya ako na siya at si Kate ay hindi kailanman naging at hindi kailanman magiging, higit pa sa magkaibigang nag-uusap online. Alam ko na si Kate ay may sariling mga pagkakamali at lahat, ngunit wala akong karapatang gawin sa kanya ang ginawa ko. Nauunawaan ko na ngayon at humingi ako ng tawad sa kanya at sinabi ang totoo. Wala akong lakas ng loob na gawin ito ng harapan, kaya't isinulat ko ang lahat sa isang email at ipinadala sa kanya isang oras na ang nakalipas. Hindi pa niya ito nakikita at kahit na nakita na niya, wala pa rin akong naririnig mula sa kanya. Sa tingin ni Jake, mapapatawad niya ako para sa ginawa ko. Ngunit hindi ako sigurado dahil mukhang sobrang apektado siya sa buong isyu ng pagbubuntis. Ang ilan sa inyo ay nagtanong din tungkol sa lalaking nakikipag-date kay Kate at kung bakit ako nag-away sa kanya, kaya't siguro ibabahagi ko na rin iyon habang naghihintay ako ng kanyang tugon. Ang kasalukuyang kasintahan ni Kate na si Travis, 25, at ako ay magkaklase sa kolehiyo at magkaibigan. Ngunit nagkaroon kami ng malaking away nang malaman ko na siya ay nakikipag-date sa isang babae na kilalang bully. Siya ay isang ganap na baliw, naghahanap ng atensyon, na palaging gumagawa ng kakaibang bagay para sa atensyon. Nang makita niya na magkaibigan kami ni Travis,
Nagpakalat siya ng mga masamang tsismis tungkol sa akin na nagdulot ng away namin ni Travis. Ipinagtanggol niya ito at hindi ako makapaniwala na kinampihan niya ito, kaya't doon nagtapos ang aming pagkakaibigan. Siyempre, hindi na ako nakipag-ugnayan sa kanya, kaya't ngayon ay hindi ko alam kung ano na siya. Maaaring nagbago siya o maaaring ganun pa rin siya. Ngunit pagkatapos ng aking masamang karanasan sa kanya, tiyak na sasabihin ko kay Kate na lumayo sa kanya. Hindi ko makokontrol kung ano ang ginagawa niya, na siyang malinaw mula nang siya ay nakipagrelasyon sa kanyang katrabaho na may asawa, ngunit maaari ko siyang pangaralan at pilitin siyang baguhin ang kanyang isip tungkol sa mga lalaking maling desisyon na siyang ginagawa ko kapag siya ay sumusunod sa mga lalaking masama na mas madalas kaysa sa nais kong aminin. Update 2. Sumagot na si Kate at nagkita kami para mag-cape ngayong gabi. Sobrang nerbiyosa ako, ngunit masaya siya na makita ako. Halos 2 linggo na ang lumipas mula noong aking anunsyo, at si Jake ay tuluyan nang nakalimutan ito, salamat sa Diyos. Ngunit hindi ko pa rin ito makalimutan at gayon din si Kate. Pinakalma niya ako nang makalapit ako at nawala ang anumang awkwardness sa sandaling iyon. Nagyakap kami at humingi ng tawad. Hindi namin kailangang tukuyin kung ano eksaktong humihingi kami ng tawad dahil alam namin at iyon lang ang mahalaga. Sinabi niya sa akin na ayaw niya itong gawin sa bahay dahil ayaw niyang maging awkward para kay Jake, na hindi masyadong mahusay sa mga emosyonal na sitwasyon at sobrang sweet na inisip na ito. Ayon sa kanya, nakipaghiwalay siya kay Travis dahil pinilit siya nitong itago ang kanilang relasyon, hindi lang sa akin, kundi sa lahat. Hindi niya sinabi sa akin kung gaano na sila katagal magkasama noong una, ngunit ngayon nalaman ko na halos 1 taon na sila at sa totoo lang hindi si Travis ang nag-mention ng tungkol sa mga anak at kasal tulad ng unang sinabi niya sa amin. Si Kate pala ang nagtanong. Tinanong niya si Travis kung gusto ba nitong magpakasal at magkaanak dahil ang nalalapit kong kasal ay nagtulak sa kanya na mag-reassess ng kanyang sariling relasyon din. Sinabi ni Travis na gusto niya iyon sa pangmatagalan, ngunit gusto niyang itago ang kanilang relasyon sa ngayon. Pinlano ni Kate na magpa-test pagkatapos ng pag-uusap nila dahil akala niya ay natagpuan na niya ang lalaking gusto ang parehong bagay na gusto niya, ngunit gusto lang itago ang mga bagay sa pribado at low-key sa loob ng ilang panahon, kaya handa siyang maghintay para dito. Nagpa-test siya para lang makasiguro, dahil totoo namang hindi pa siya nagkaroon ng pregnancy scare at ang kanyang mga cycles ay talagang irregular din kaya't nagpa-test siya at iyon ang nagbago ng lahat. Hindi lamang ang pagiging baog ang ikinasama ng loob niya, kundi pati na rin ang kanilang breakup. 1 araw pagkatapos ng aking pag-uusap sa kanya, sinabi niya kay Travis na siya ay baog at tila okay lang ito sa kanya. Ngunit ng araw na iyon binigyan niya ng ultimatum si Travis at sinabi na dahil halos 1 taon na sila magkasama, iniisip niyang panahon na para maging seryoso na sila at gawin ang kanilang relasyon na publiko. Ayaw iyon ni Travis at muli niyang binanggit ang tungkol sa akin at sinabi na ayaw lang niyang ako ay mag-meddle sa kanilang relasyon dahil alam niyang nakakainis ako kapag gusto kong may magawa. Tumindig si Kate ngunit sa kasamaang palad, hindi maganda ang naging resulta. Sobrang weird para sa akin na, sa kabila ng pagiging magkasama ng 8 buwan, ayaw ni Travis na itaas ang antas ng kanilang relasyon at mas pinili pa niyang makipag-break kay Kate kaysa sabihin sa lahat na magkasama sila. Inisip kong nag-cheat siya, ngunit hindi ko sinabi kay Kate. Ito ang huling bagay na kailangan niyang marinig at kung ang relasyon ay tapos na rin naman, walang dahilan para ako ay magdagdag pa ng gasolina sa apoy at gawin siyang masama ang loob tungkol sa sarili. Sobrang depressed siya nitong mga nakaraang araw, karamihan dahil sa kanyang pagiging baog at pagkatapos ang breakup na nagdagdag pa ng kalungkutan. Pagkatapos ng email na iyon, naramdaman niyang mas mabuti na kahit papaano, hindi niya kailangang harapin ang pagbubuntis sa paligid niya ng ganoon kabilis habang pinag-iisipan niya ang kanyang sariling emosyon tungkol dito. Nag-usap din kami tungkol kay Jake at sinabi niyang pareho lang ang sinabi ni Jake sa akin, na magkaibigan lang sila at iyon lang. Sobrang mahalaga ako sa kanilang dalawa para mag-isip pa ng ilalagay ito sa panganib. Ito ay medyo emosyonal at naging teary-eyed kami habang pinag-uusapan ang mga bagay na ito dahil matagal na kaming magkaibigan. Ngunit ngayon na kami ay mga grown-up, minsan nakakalimutan namin na hindi na kami ang mga batang babae na kilala namin sa high school.
Sobrang saya ko na nakipag-break siya kay Travis dahil kung patuloy niyang itinatago ang kanilang relasyon, hindi niya deserve si Katie. Si Katie ay deserve ng mas mabuti kaysa sa isang tao na pinapaasa siya ng maraming taon nang walang pangako para sa hinaharap ng kanilang relasyon. Medyo ridiculous na ginamit ng lalaking iyon ang aking pagkakaroon bilang excuse para hindi gawing publiko ang kanilang relasyon din at kung hindi niya iyon ginawa, maaaring reconsider ko ang aking paninindigan tungkol sa kung sino siya bilang tao. Ngunit ito ay nagpapatibay lamang sa aking paniniwala na hindi siya handa na mag-commit ng buong buo kay Kate at ginamit ako bilang dahilan. Kaya't hypothetically, kung sinabi ni Kate sa akin tungkol kay Travis at ako ay tama na sabihin sa kanya na iwan ito, ang lalaking iyon ay kasing problema ng maaari. Update 3. Kamusta sa lahat? Sa kasamaang palad tama ako tungkol kay Travis at siya nga ay nag-chat na dahilan kung bakit hindi siya handang gawing publiko ang kanilang relasyon. Ilang araw na ang nakalipas, nag-post siya ng larawan kasama ang ibang babae na nagdiriwang ng kanilang 3 buwan na magkasama, ngunit sina Kate at Travis ay nag-break ilang linggo na ang nakalipas. Devastated si Kate dahil na-block na siya nito at kinailangan niyang malaman ito mula sa ibang tao. Dumating siya kagabi at siya ay isang mess, umiiyak na parang bata at amoy murang alak. Inihanda namin ni Jake ang hapunan at pagkatapos ay hinayaan namin siyang matulog sa aming sofa. Napakahirap makita siyang ganun dahil pakiramdam ko ay maaari kong maiwasan ito kung mas maaga ko siyang nakausap tungkol sa kanyang kakaibang kilos at ginawa ko siyang magsabi ng totoo. Kung sinabi niya sa akin kung sino ang nakikita niya, maaaring naitigil ko na ang kanilang relasyon sa simula pa lang. Ngunit masyado akong abala sa sarili kong isip para isipin ang iba noong panahong iyon. Alam kong hindi ito kasalanan ko, ngunit parang ako pa rin ang may kasalanan. Hindi ko maiwasang maramdaman na parang basura dahil sa emosyonal na kalagayan ni Katie ngayon dahil siya ay talagang malungkot sa kung paano nag-turn out ang lahat ng ito. Sinabi niya na hindi niya nakita itong darating na pinaniniwalaan ko dahil pagdating sa mga lalaki, palagi niyang tinatanggihan ang mga red flag hanggang sa huli na ang lahat para sa kanya. Nagkukunwari siyang soulmate niya ang mga ito at kumikilos na walang alam sa lahat ng kanilang toxicity hanggang sa patunayan nila sa kanya kung bakit sila masama para sa kanya. Ganito palagi si Kate, mula pa noong high school. At hindi kailanman alam kung ano ang mabuti para sa kanya o kung sino ang mabuti para sa kanya. Kaya't palagi akong protective sa kanya, ngunit ang ilang mga aral ay kailangang matutunan ng mga tao para sa kanilang sarili at sa palagay ko ito ay isa sa mga aral na iyon. Update 4. Kamusta sa lahat? Ang kasal ay 1 buwan na lang na nagpatanto sa akin kung gaano karaming linggo ang lumipas mula noong huling nag-post ako ng update tungkol sa nangyayari. Kami ni Jake ay masaya tulad ng dati at si Kate ay gumagawa rin ng mas mahusay na mga desisyon. Tulad ng nagsimula siyang mag-therapy at tuluyan ng umiwas sa mga lalaki ng ilang panahon. Hindi siya nagkaroon ng mahabang panahon ng pagiging single sa nakalipas na mga taon at palaging lumulukso mula sa isang relasyon patungo sa isa pa nang hindi binibigyan ang sarili ng oras upang magpagaling mula sa kanyang mga nakaraang karanasan. Sa kabila ng aking mga payo, palagi siyang natatapos sa mga kakilakilabot na sitwasyon sa mga lalaking ito na karaniwang masamang tao. Nakilala niya ang ilang mabubuting lalaki, ngunit ang mga relasyon na iyon ay hindi nagtagal. Ito ay isang buong problema, ngunit masaya ako na mas mabuti siya ngayon. Ang tanging malungkot na bagay ay nagpasya siyang bitawan ang kanyang posisyon bilang aking maid of honor dahil masyadong mabigat ito sa ngayon. Nauunawaan ko ang kanyang desisyon at iginagalang ito, ngunit hindi ako magsisinungaling, sobrang nadismaya ako nang siya ay bumitiw. Huwag ninyo akong intindihin ng mali, nais ko siyang unahin ang kanyang sarili. Ngunit mula noong una kaming naging magkaibigan, hindi ko kailanman naisip ang isang kasal na hindi siya ang aking maid of honor. Hindi ko lang ito naisip at ito ay isang malaking dagok sa akin nang mapagtanto kong siya ay magiging isang bridesmaid lamang. Ibig kong sabihin, hindi naman ito talagang malaking deal, at malamang na pinapalaki ko lang ito sa aking ulo. Ngunit ito ay talagang mahalaga sa akin, at ngayon ay hindi ito magiging ayon sa aking naisip. Si Jake ay naging mahusay at sobrang supportive emotionally, na napakahalaga sa akin, at pinapaalala lamang sa akin, na pinapakasalan ko ang isang kamanghamanghang tao na talagang nakakaintindi sa akin.
Ito ay kakaiba, ngunit sinisiguro niyang i-validate ang aking mga damdamin tungkol sa isyu ng maid of honor. Ang aking pinsan na napakalapit din sa akin ay pumalit sa kanyang lugar, ngunit hindi ito pareho. Hindi lang talaga ito pareho. Matagal kong dinamdam iyon at medyo malungkot pa rin ako, ngunit malalagpasan ko ito kapag dumating na ang araw ng kasal, sana. Marami akong magagawa upang madistract ako sa panahong iyon. Kahit ngayon, marami na akong trabaho sa kasal na tumutulong upang mawala ang aking isip sa isyu ni Kate. Mayroon ding maraming aspeto sa pananalapi na dapat isipin, kaya't pareho kaming nagtatrabaho ng labis upang makapagpahinga kami ng maayos bago ang aming kasal. Napakaganda nito sa karamihan, kaya't hindi talaga ako makapagreklamo, maliban sa problema sa aking maid of honor. Kami ni Kate ay nasa mabuting termino pa rin at araw-araw na nag-uusap, ngunit ngayon ay naglalaan din siya ng oras para sa ibang bagay tulad ng meditation, therapy, at kahit mga improv class. Hindi ko alam na gusto niya yun. Sa totoo lang, hindi ko rin naman sigurado kung alam niya na gusto niya yun. Ngunit ayos lang, basta siya ay masaya, masaya rin ako para sa kanya. Update 5. Ako ay kasal na. Oo, totoo ito, sa wakas ay kasal na ako ngayon at hindi ako maaaring maging mas masaya. Noong nakaraang linggo, ikinasal ako sa lalaking pangarap ko sa pinakamagandang kasal na aking naiisip. Lahat ay parang isang panaginip, maganda at napakasaya. Kami ay nag-enjoy ng sobra sa after party at si Jake, na kadalasan ay tahimik lang, ay talagang nag-enjoy at sumayaw ng buong gabi kasama namin. Ngunit, yes, let's address the elephant in the room. Kami ni Kate, syempre, ay nanatiling matalik na magkaibigan at mahal ko siya tulad ng dati. Ngunit hindi siya natuloy na maid of honor tulad ng inaasahan ng marami sa inyo. Matagal akong nadismaya doon, ngunit sa paglipas ng panahon ay nakalimutan ko at natutunan kong mag-move on. Naging masaya ito sa kasal at hindi ito awkward. Ginagawa niya ang pinakamabuti para sa kanya at ganoon din ako. Mas maayos siya ngayon emotionally kaysa dati, pagkatapos ng breakup at halos hindi na niya pinag-uusapan si Travis o sinuman sa kanyang mga ex ngayon na maganda. Nagsimula rin siyang magpinta bilang hobby pagkatapos subukan ang maraming iba pang anyo ng sining. Sa totoo lang, hindi siya masyadong magaling dito. Ngunit at least siya ay nagtatangka at nakakatulong ito upang mawala ang kanyang isip sa mga bagay. Mas masaya rin ang kanyang mga magulang ngayon na hindi na siya nakababad sa isang toxic na lalaki. Tumigil silang makipag-usap sa kanya sa kalagitnaan dahil nagkaroon siya ng affair sa kanyang katrabaho na may asawa, ngunit ngayon ay nasa mabuting termino na sila ulit at nakita ko silang nag-enjoy ng husto sa aking kasal. Kaya't ang lahat ay maganda para sa amin ngayon at hindi ako maaaring maging mas masaya para sa aking sarili at para kay Kate. Natutunan ko na ang pagiging magkaibigan ay hindi nangangahulugang kailangan ko laging kontrolin ang kanyang buhay, na kung saan nagkamali ako noon, ngunit ngayon kami ay mga adult na at kami ay aming sariling mga tao. Balik sa sarili kong buhay, kami ni Jake ay aalis para sa aming honeymoon sa loob ng ilang araw. Pupunta kami sa Bahamas at magiging sobrang saya nito. Matagal na namin itong hinihintay. Pagkatapos ng lahat ng trabaho, nararapat lang na magpahinga kami at hindi na ako makapaghintay na mag-relax sa beach, sa ilalim ng araw, na may tunog ng mga alon. Nakakatuwa, si Kete ang magbabayad ng aming hotel bilang wedding gift na sobrang sweet ng kanyang ginawa. Gusto niyang bumawi sa akin para sa pagbitaw bilang maid of honor at ito ay tiyak na nagawa niya.